Nagsimula nang ipalabas ang isang musical play, Tampok, ang mga awiting pinasikat ng Pinoy band na Aegis. Inspirasyon daw nito ang ilang kwento ng mga Pilipinong dumaan sa matinding kalamidad. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi. Joseph, kung pagbabasihan yung reaksyon ng mga taong nanonood ngayon at enjoy na enjoy sa pakikinig at panonood sa Rock of Ages dito nga sa PETA Theater Center, talaga namang isang malaking hit itong comedy musical. Bukod sa mga diehard fans ng bandang Aegis, mga regular na manonood ng mga plays at musicals ng PETA at mga membro ng media, nanood din yung mismong mga membro ng banda. Kinabibilangan ito ni Juliet at Mercy Sunod at Stella Maris. Meron din tayong mga namataang mga dayuhan dito sa mga manonood. Tampok syempre yung mga sikat na kanta ng Aegis tulad ng Basang-basa sa ulan, Halik, Luha at 16 pang ibang kanta ng sikat na banda. Hindi maiwasan syempre mapakanta yung mga manonood at sumabay sa mga bida ng musical na sina Aisel Santos, isang kapuso, at ang bida sa musical bilang si Eileen, isang aspiring singer at nais sumikat sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang mga kanta sa YouTube. Bagamat biktima sila ng malakas na bagyo at 2 buwan ng lubog sa bahayong kanilang komunidad. Bukod kay Aisel, ibida rin sa musical ang mga West End veterans na mag-asawang Isay Alvarez at Robert Senya. Umiikot yung kwento sa kung paano sinusubukang bumangon ng isang komunidad mula sa ilang buwan ng baha na sumira sa kanilang kabuhayan. Kaya naman swak umano yung mga kanta ng Aegis. Bagamat para lalo maging akma sa comedy musical, ayon sa writer ng palabas, kinailangan nilang baguhin yung ilan sa mga lyrics ng mga kanta ng Aegis. Nakausap din natin yung director ng palabas at ayon sa kanya, bagamat may seryosong mensahe ang Rock of Ages tulad ng iba pang plays at musical ng PETA, ang comedy musical na ito ay pagpupugay sa awitin ng Aegis na bagamat halos araw-araw nating naririnig at kinakanta, may malalim na kahulugan. Narito ang pahayag ng director at writer ng Rock of Ages. Ang beauty nito is because we've chosen Aegis and so many people, it will bring in people to the theater. And of course, kami, taga-teatro kami, so naniniwala kami na importante ang teatro sa buhay ng tao, di ba? Parang it's not like, hindi lang siya entertainment, but there's something you can learn from it, enjoy it, be reflective of it. Ano yung challenge na paikutin yung storya sa mga songs ng Aegis? Una, mahirap kasi puro kasawian kasi sa pag-ibig yung mga kanta nila. So, buti na lang pumayag naman ng Aegis na yung sa ibang mga kanta nila, kailangan palitan ng lyrics. May konting mga binago na, na lyrics dun sa mga kanta nila. Pero generally, sinunod naman namin yung tukos sa pag-ibig, yung mahal na mahal kita, yung sinta, yan. Sinunod naman namin yan. Ang intimate set ng PETA Theater Center nilagyan pa ng malaking baha at bangka sa gitna para umakma sa kwento ng musical comedy. Pakinggan natin yung ilan sa mga nasaksihan nating eksena dito sa Rock of Ages. Abot ng halos 3 oras ng comedy musical na tiyak ng mga kaaliwan hindi lang ng mga fans ng Aegis kundi ng mga mahilig sa musical. Ang Rock of Ages ay ipapalabas dito sa PETA Theater Center dito sa Quezon City simula ngayon hanggang March 9. Kada Biyernes lang yan, Sabado at Linggo. Kailangan lang tumawag sa PETA para sa oras ng pagpapalabas. At yan ang latest mula dito sa E. Rodriguez. Joseph. Saya naman dyan, Rafi. Maraming salamat, Rafi Tima.